So, nakabili na ng itlog, 280 yung jumbo. Sulit yung 280 dito. Tapos, ano pa? Sibuyas, kalamansi, para sa lomo. Lomo worth 400 plus. Lomo is yung malambot na part ng baboy na walang taba halos. Hindi talagang walang taba. Mga 5% lang, wala pa. Ano pa? Ayun lang. Babalik ako sa all meat diet. Ang ganda ng stamina ko pag all meat eh. Hindi naman all meat, high protein pala. High protein. Nagtry ako mag all meat dati. Grabe, halos ikamatay ko. Kasi nag-LBM ako, nag-almora. Kahit wala akong almoranas, inalmoranas. Kasi mag-a-adjust yung katawan mo. Wala nang yung pampalambot ng tae. Ngayon, yung nag-adjust ako, hinaluan ko na ng prutas. Yon. Para hindi ako mahirapan. Para hindi mahirapan digestive system ko. Nag-adjust yung digestive system ko na. So, maganda pa rin. Maganda rin naman yung prutas sa katawan. So, ang winala ko lang talaga yung kanin, ganyan, halos. Ngayon yung kanin namin, black rice. Ang black rice ka pala, pag niluto mo, kulay pula. Galing pang Mindanao yon. Mahal siguro dito nun. Ganda, black rice, hindi mabigat sa tiyan. Hindi kagaya ng white rice. Uwi muna tayo, uwi natin yung itlog. Nagpapag talaga tong Ako lahat ng gastusin ko, sinachat ko kay teacher kasi nag-audit kami. Kaya lang wala nang pasweldo sa kanya. Wala kang benta ngayon. May sweldo siya para mag-audit. Pero sinachat ko pa rin para makaluwag-luwag. Mag-audit kami. Kahit na backlog. Yan, nakachat yung gastos, chat yung kita, ganyan. Para makita ko kung magkano kinita ko sa isang buwan, per month. Tsaka tawag nito. Kwenta kaya ako mamaya. Para ma-focus ko yung goal ko. Kasi yung goal ko, 1M nakita sa isang taon. Kung saan naman, July na. Ngayon, kung 1M ang kita, ang goal ko, at least 100K. Di ba? At least 100K per month. Kumusta naman 100K? Yung 100K na yan, at least, meron akong 3 biyahe sa isang linggo. Kumusta naman? Ngayon, kung hindi mo na-meet yung 100K sa isang buwan, bawi ka sa next month, ganyan. Yan ang goal ko. Kasi last year, maganda-ganda rin yung nakuha kong audit. Kasi last year, nakabike lang ako nun Parang feeling ko swerte yung nakabike Kahit na hirap. Parang sumpa na talaga ng lalaki yun Sa lalaki yun na maghihirap ka para kumita. Whether stress or physical or both. Nag-wish lang tayo. Ako, wish ko lang naman na makaraming biyahe sa isang araw. Kaya ako na-wish magkaroon ng bisikleta. Yung motor. Yung bisikleta. And it turns out na mas okay ito kasi ito at least pwede ko isakay si teacher. Nga lang, naubos na yung buhay ko, kakahatid sundo sa kanya. Hatid sundo.
Yung sa salita lang parang ang dali sabihin, pero tunay na buhay ang lakas kumain ng oras. Oras, energy, sa both physical and utak. Pero nakita ko kasing advantage ng ganito, yung hatid ko sa teacher, is mapupwersa ko sarili ko gumising na maaga. Yan, and mag-workout, which is happening, di ba? Kaya lang talaga, yung ano ko na kumita, na maghanap buhay, is na-diminish dahil sa time ng hatid sundo kay teacher. Lahat talaga may kapalit eh. We have so much limitation sa magagawa natin. Kaya nga si Rothschild, napasa ko lang sa internet, sabing ganon, I would rather have 1% effort of 100 persons rather than 100% effort of one person or of me. Ang ibig niya sabihin, imbes na ako gagawa lahat, di bale na may 100 tao na gagawa kahit na minimal lang yung effort. Pero syempre, you make sure na hindi minimal. Pero yun ang point niya. Parang ano yun, the principle of delegation, kailangan mo i-delegate. Kailangan mo talaga mag-delegate. Kasi you can only do so much in a day. In as far as effort is concerned, effort, syempre, yung isip na rin. Kaya nga mga malalaking kumpanya, malaking kumpanya, merong CEO, merong COO, diba? CFO, merong board, make decision, manager, general manager, ganyan. Naalala ko, during the, year ba yun? 80s ba yun o 90s? I think 80s pa yun eh. Late 80s. Kaya nga, concentrate tayo. Ambulance sa likod ko. Sige, go. Ano naman tong ambulance? At least to ambulance na to mabilis. Wala tong plate na. So, ang hirap ng position niya, no? Isipin mo, galing kang doon, tapos kakaliwa ka kaagad dito. Eh, lapad nitong highway na to eh. Tawagan ko kaya si JP, pakabit na ako ng pakabit na, hindi, bayad mo na ang kuryente. Bayad mo na ang kuryente. Gusto ko na pakabit ng Brembo. Kasi yung mountain bike na gamit ko, from cable, yung kable, na preno, to hydraulic preno, ang layo. Sobrang layo ng diferensya. Yung hydraulic malambot, malakas.
Yung mechanical, yung dekable, ano yun? Tawag na ito. Matigas, tsaka mahina. Madalas pa, dati hindi pa ako marunong nun, yung pagdumumi. Tapos maingay, tapos mahina. Hindi ko pa alam na ginugol ko lang yan eh, paano ayusin. Wala, kailangan mong kalasin, sabunin, kuskusin yung ano, yung disc, tsaka yung ano, yung disc, tsaka yung mismong ano. Teka, ataw tayong konti. Woo! Yung disc tsaka yung brake pad, kailangan mong ano, kailangan mong linisin pala. Doon nga sa instruction eh, kapag nalinis mo na at i-assemble mo na, huwag mo daw hahawakan with bare hands kasi yung palad natin may pawis, yung pawis may oil, yung napaka-konting oil, ano na yun, nakakadagdag padulas na yon, nakakabawas na ng braking power yan. Ganon. Kaya itong preno ko sa harap, maganda na to, maganit na to. Nung nagpalit ako ng gulong, syempre nahawak-hawakan yun nung nagpalit ng gulong, nung kinalas. Tapos in fairness naman sa kanya, hinugasan niya. Pero yung pinaghugasan niya kasi, yung ginagamit sa vulcanize ba, yung galing sa drum, hindi rin malinis, kaya nabawasan yung braking power. Kailangan yung maganit. Alam yung plato, yung commercial ng Joy, nag-i-squeak. Kapag malinis, kailangan gano'n. Para squeak din yung preno mo, makapit din, maganit din. Gano'n. So, kung nagmamotor ka, kailangan, alam mo yan. Yan ang problema kasi sa babae na driver. Kasi yung babae, hindi yan, hindi yan built para magkalas ng preno. Oo, I know, meron yung mga crush na ano eh. Mga tawag na ito, vlogger na babae na putik, naka crop top, naka tight jeans, tapos nag-change oil ng motor. Siya, sangka pa, di ba? Pero hindi porke kaya ng isang babae, eh, kaya na ng pangkalahatang babae. Sige, subukan mo mag-survey ng babae dyan sa daan. Sabihin mo, ate, marunong magpalit ng ano, marunong magpalit ng gulong pag naplatang ka, ng truck, baka masampal ka pa. Huwag ka lang magtatanong sa, sa Alphabet Mafia. Ay, putik, sariling lingwahe pala namin yon. Alphabet Mafia means member ng ilan na ba alphabet ngayon? Yung A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, L, M, N, Q, gano'n. Basta yun, di ba marami na ang klaseng ngayon? Orientation, yon. Alphabet Mafia tawag namin. Wag lang sa Alphabet Mafia, syempre tatanungin mo yung straight guy, straight na lalaki. Marunong ka ba palit ng gulong? Mas marami kang makukuha na, kahit di marunong na sabi na, kahit first time niya, puta, natanggalin mo lang tornilyo, i-jack mo lang eh. Kahit palpak pa yan, ayun na. Bayaran mo ako magpalit. Ganon, kasi built ang lalaki talaga sa heavy na trabaho. That's the point I'm trying to say. Kaya ang babae, meron din built ang babae na hirap ang lalaki. Magtanong ka ng lalaki, boss, bakit tinintas mo nga itong dalagitan na to? Baka ma-sexual assault pa yung lalaki, di ba? So hindi pwede. So maraming kaya ang babae na, or pwede ang babae na hindi pwede yung lalaki. Yun ang ibig sabihin. Ikaw ba, meron kang anak na maliit, kahit maliit lang, na babae, iiwanan mo ba yun sa kapitbahay mo lalaki o sa babae?
Sige nga. Diba? Ako nga, yung pag-iiwanan ko, titingnan ko pa kung may lalaki dun sa bahay eh. Kasi yung anak namin babae, minsan iniiwan namin, magsisine lang kami mag-asawa. Nag-iisa pa lang, maliit pa lang. Tara, labas tayo, nood tayo. Eh, hindi pa siya pwede, maliit pa lang. Iniiwan namin yun sa kapitbahay. Kapitbahay namin, babae. Dalaga. Ganon. Alam mo, iiwan mo sa lalaki, yung puta. Alam mo ang panahon ngayon. So, ganon, ibig kong sabihin. Yung everybody equal, male, female, propaganda lang yan. Sa tunay na buhay, it's not applicable. Kaya nga, di ba, merong tibo, hindi. Merong tibo sa tabloid ko lang nabasa. Merong tibo, nakipag-inuman sa lalaki. Siyempre, tibo siya, no? Ano naman, gin ininom nila. Either meron ng maitim na balak itong si lalaki or siyempre, siguro natukso. Nung nalasing, hinalay si tibo. Yung tibo pala, may itsura. May itsura, tsaka maganda katawan. O, eto si lalaki, puta. Na-demonyo siguro ng ininom niya. Alam niyo yung alak, may balak. Hinalay ito si tibo. Eh, siguro si tibo sa kalasingan, hindi niya na kayang sarili niya. O, hindi natuluyan siya. O, asan doon yung asan doon yung equal in strength? Iba talaga strength ng lalaki. That's what I'm saying. Anyways. Ang babae po magaling yan sa multitasking. Kaya hindi advisable ang babae mag-drive. Isipin mo, nasa highway siya nakikipag-gitgitan tapos nagte-text. Good luck. Eh kung naririnig niyo lang yung usapan namin ni teacher kalagitnaan ng gitgitan ko sa highway. Mag-aano yan, magkukwento yan. Siya nga pala. Yung utang mo. Sabi ko, huwag mo pag-iisipin, nakikipag-gitgitan ako. Baka mawala concentration kapag ako nagsasalita, di ba? Kapag yung critical na yung under ko, tinitigil ko pagsasalita ako kasi kailangan hindi lang eyes, kundi mind on the road. Ganon. Eyes and mind on the road. Gusto na kaya yung itlog ko sa likod. Sino ko kung may pakita ako